Ito yung video ni ni Jessica Soho. I believe parang napanood ko na to before eh. 'Di ba? Pero gusto kong i-share sa inyo to mga men. Do sa bagong community na kinalalagyan ko. Ang claim kasi dito, ano bang claim dito sa video na to? Yumaong ina nagpaparamdaw daw sa pamamagitan ng paggalaw ng flashlight. So nagpaparamdam daw yung yumaong ina niya sa pagpapagalaw ng flashlight. Play natin to. Bago mag 40 days, ang pumanaw ng ina ni Bong nagparamdam di mano sa pamagitan ng paborito nitong flashlight at lahat ng ito caught on camera. Biskuit yan. Nag-thank you ka ba? Kasi Si Emma, thank you, si Emma. Biglang nagdilim ang mundo ni Bong sa pagpanaw kamakailan ng kanyang nanay Maria. masakit syempre. Hanggat nandyan pa yung mga magulang niyo, alagaan niyo na, sabihin niyo na yung gusto niyo sabihin na mahal kita. Yes, yan ang gawin nyo, di ba? Sabi ni 88, basura na lang daw ang matanda pagka matanda ka na. Tama, 88? Pero ang ilaw ng kanilang tahanan, tila hindi pa raw lubusan, lumilisan. Ilang araw lang matapos itong ilibing, sunod-sunod na raw ito nagparamdam. Pagtingin ko, nakita ko nga yung kanyang flashlight. Nasa sahig. Binalik ko siya, nakatayo. Pero the next day, nakahiga siya. Sa isang araw, 3 to 5 times nangyayari. At ang isa sa mga pagpaparamdam na yon, tila nahuli kampa. Ito mga men. Makikita nyo, gumagalaw yung flashlight dito. So, ito yung flashlight, yung dilaw. I-zoom nga natin. Ito yung flashlight, yung dilaw ha. O, i-play ko. Bunso sa magkakapatid, si Bong. Spoiled nga ako dyan kay nanay. Kasi kahit anong hilingin mo. Kaya pala. Bibigyan ka niya. Simula nung namatay sa atake sa puso ang kanilang ama, si Bong na ang nag-alaga sa kanilang ina. Sa kwartong ito raw madalas naglalagi ang kanilang ina. Pero dahil lang Pangit yan pagka kasama mo sa bahay tapos biglang namatay. shade lang daw ang nagbibigay liwanag sa kwarto, Pagpaparamdaman ka si Nanay talaga Maria niyan. madalas bumili ng mga mumurahin at disposable na flashlight. Bumibili siya ng flashlight na tigta 10 pesos. Kaya raw naisipan ni Bong na regaluhan ng kanyang ina ng matibay na flashlight. Yung flashlight na yun yung lagi niyang katabi sa pagtulog para makita niya yung wall clock na flashlight niya. Automatic yun, nag-check siya ng oras. Basta bumukas yung flashlight. Hanggang nito lang Mayo, unti-unti na raw nangihina si Nanay Maria. Meron siyang iniimutan, matanda na, yung dibdib niya may sumasakit. Hanggang nito lang May 28, pagpatak ng alas 4 ng madaling araw, napansin ni Bong wala nang buhay si Nanay. 88 anyos ito. Nasasaktan ako, sabi ko nga, hindi man lang ako pinahirap. Tanda na rin Handa naman ako maghirap. Iiwan mo na lang kami. Pero matapos mailibing ang kanilang ina, nagsimula na raw ang mga kakatuwang pangyayari sa kanilang bahay. At 3 araw bago ang ika-40th day, Ang apelido niya, Magdugo. O, tinan mo. Magdugo. Diba? Napaka, naman apelido naman, Madugo. ng kamatayan ng kanilang ina, ang di manoy pagpaparamdam ni Nanay na Ito ang first red flag na nakikita ko dito sa video na to. Kung makikita mo yung framing ng video ni Kuya, halata na agad na pinofokusan niya yung flashlight. 'Di ba? Kasama na sa frame yung flashlight. Parang predicted niya na mangyayari yon. O let's say kasi ang dahilan ng iba, matagal na kasing nangyayari yan bungo eh. Kaya alam niya na agad na may mangyayari. Pero no, hindi mo alam kung kailan aatake ang paranormal. Let's say palagi nga pinapagalaw yung flashlight na yan. Ang tanong, alam mo ba kung kailan yung schedule, kung kailan gagalaw yung flashlight na yan? Diba? At saka yung video, parang niyang sinasadya na ilagay sa frame yung flashlight. Diba? kuhanan ni Bong ng video.
walang kukurap sa mga susunod na eksena. Habang nakatingin sa camera si Bong, mapapansin sa kanyang likuran ang nakatayong flashlight ni Nanay Maria. Itong hindi ko magets, mga men. Live paranormal yung nasasaksihan mo. Parang hindi ka nabibigla. Let's say, sabihin na natin na sanay ka na kasi, bungo sanay na kasi yan eh. Kasi di umano sa story niya, lagi niyang nararamdaman niya or laging niyang na-experience yung paggalaw. So, nung inano niya, nung binivideohan niya, hindi na siya nasusurprise. Pero kahit na, di ba? Paranormal yan nakikita mo. Dapat may excitement ka man lang sa video na, uy, kita nyo gumagalaw ha? Oh, di ba? Parang proof yan sa claim mo eh. Na syempre, pag kinuwento mo, alam mo, yung flashlight dito walang gumagalaw. Syempre, ang unang impression mo doon sa makakarinig ng istorya mo, hindi maniniwala sa'yo. Tapos ngayon, na-videohan mo na gumagalaw yung flashlight, dapat excited ka. O kita nyo, mga men ha, gumagalaw. 'Di ba? Walang nagpapagalaw diyan. 'Di ba? Nakikita naman natin dito, wala namang wala namang tali eh. 'Di ba? Wala namang tali. Pero it doesn't mean na walang daya 'yan. 'Di ba? Nagkataon lang talaga hindi natin makita. Pero ang nakakaduda, hindi ka man lang nasusurprise na gumagalaw 'yan. 'Di ba? Sa video mo, wala ka man lang reaction. Matapos ang ilang segundo, bigla na lang itong Tsaka napapansin ko dito, pag may mangyayari sa flashlight, gumagalaw si kuya. Pwede kasing mangyari, sisignalan niya yung nagkokos niyan. 'Di ba? Pag ginalaw ko yung ulo ko, paggalawin mo ha. Pwede kasing ganon. Hindi ko sinasabing ganon, pero pwedeng ganon. Kasi, 'di ba, gumagalaw yung flashlight kapag gumagalaw din si kuya. Tapos tinan mo yung yung bibig niya din. Napapansin ko yan, men eh. Kasi napanood ko na to before, tinan mo ha. habang nakatingin sa camera si Bong, Diba? mapapansin sa Tinan mo yung bibig niya. Tinan mo yung... nakatayong flashlight ni Pag Nanay Maria. Pag gumagalaw siya, may nangyayari sa flashlight. Matapos ang ilang segundo, bigla na lang itong natumba. At unti-unti pang gumalaw. Diba? Kada gesture niyang ganon, gumagalaw din yung flashlight. Parang may mali. Diba? Kung tutuusin, nakakamangha yan eh. Pero sa'yo, wala lang sa'yo. Diba? Hindi kayo, anong tingin nyo dito? Gumagalaw na yung flashlight sa likod mo, min, at navi-video mo, wala lang sa'yo eh. Unti-unti pang gumalaw. Ang nahulog na flashlight ibinalik sa ibabaw ng cabinet. Matapos lang ang ilang O, diba? Tinan mo ha, sisignal na naman siya, hahawakan niya yung buhok niya. segundo, bigla namang Kakamot siya. gumalaw ang katabi nitong helmet. Diba? At ang flashlight muling natumba. Wala lang, yung pagbagsak ng flashlight, wala lang sa kanya. Kung tutusin yan, pati nga yung pagbagsak ng dapat magugulat ka niyan, men eh. Diba? Pero maganda yung pagkakagawa nito ha. Kaya lang ang nag-giveaway lang talaga yung neto, yung reaction ni kuya. Tapos, totoo po ba ang nasa bahay pa siya ng 40 days? Parang ginawa talaga niya yung video na to para dito sa dito sa pagpapakita nito. Parang mapatunayan na walang tali o kahit na anong nakadikit sa flashlight. Inilapit pa ni Bong ito sa camera. Matapos ang ilang segundo, habang nakapahiga ang flashlight, bigla na naman itong gumalaw na para pa. Wait. Wala daw tali, Para daw makasiguro, wala daw tali. Pero, yung sa gilid niyan, wala kang makikita talaga dyan. Pero kung saan pupunta, kasi kung nasaan ang tali niyan, kung saan pupunta yung flashlight. 'Di ba?
Inilapit pa ni Bong ito sa camera. Matapos ang ilang segundo, habang nakapahiga ang flashlight, bigla na naman itong gumalaw na parang Tingnan mo ha, alam mo ano yung nahuli ko dito? Hindi ko tinitingnan yung flashlight eh, di ba yung flashlight, pahiga ang flashlight. Di ba pumunta Bigla na doon? naman itong gumalaw. so ibig sabihin, ang tali nandoon. Hindi mo talaga makikita sa gilid, kasi ang tali nandiyan sa ilalim. Pero tingnan nyo itong kortina na to sa baba. Pag hinihila yung flashlight, tingnan nyo yung kortina dyan sa baba ha, dito. Dito, doon sa bandang dulo, dito sa kung nasan yung cursor ng mouse ko. Tingnan nyo habang gumagalaw yung flashlight ha. Pahiga Tama, ha? ang flashlight. Dito. Bigla na naman itong Tama, gumalaw. gumagalaw din yun eh. Ito oh, yun ang dine. Nakikita nyo? Ibig sabihin, yung tali nakakonekta dito sa may kortina, dito sa ilalim. Tingnan nyo. Mga men. Pahiga ang flashlight. Bigla na naman Yan, itong oh, gumagalaw. na para pang sumasayaw. Bakit apektado din yung ano? Bakit apektado din tong kortina na to? Diyan sa ilalim. 'Di ba? Come on. Gumagalaw din yung kortina sa ilalim, 'di ba? Meron ba siyang pinapahanap? Kasi flashlight eh. Sinanay ba to? Good spirit ba to? Bad spirit ba to? Iniisip ko baka meron ba siyang gustong sabihin sa akin na itinago siya sa isang madilim na lugar. Para maliwanagan si Bong, humingi sila ng tulong sa isang paranormal researcher. G. Costura. Try po natin makipag-communicate kung sinanay ba talaga ang gumalaw ng flashlight. Ito manog, narinig mo. Kung may nakita akong nakaduster. Siyempre, nanay yung hinahanap. Ang makikita mo dyan, naka-duster na. 'Di ba? No-brainer na yan. Nakita mo na yung ano ni... Ano. Pero tingnan natin opinion ni Sir J. Costura. Abangan mamaya, yumaong ina nagparamdam daw sa kanilang bahay sa pamagitan ng pagpapagalaw ng mga gamit. Para mabigyan ng liwanag ang pangyayaring ito, mag-iimbestiga ang paranormal researcher na si J. Costura. Medyo may goosebumps ako dito na kung sino ka man nagpagalaw ng bagay dito sa bahay na to. Kung naririnig mo ako, pwede mong pagalawin ang flashlight na nasa harap namin. Gagalaw kaya ang flashlight? Tanong ni Bong sa kanyang TikTok video, totoo nga kayang gumagala pa ang espiritu ng yumao sa loob ng 40 days matapos itong mamatay? Bago kasi mag 40 days mula nung namatay ang kanilang ina, ang mga gamit sa bahay ni Bong misteryosong biglang gumagalaw. Bagay na in-upload niya sa TikTok. Talagang kailangan upload sa TikTok ha. Tataka na kung meron ba siyang pinapahanap. Kasi flashlight eh. Sinanay ba to? Good spirit ba to? Bad Tignan natin si Sir J. Costura. meron ba siyang gustong sabihin sa akin na itinago siya sa isang madilim na lugar? Hindi ko naman kailangan i-prove kung totoo or hindi. Basta inano ko lang, nangyayari to. Sa physics, ang isang bagay na at rest ay mananatiling at rest at gagalaw ito kapag naglagay tayo ng external force o nag-apply tayo ng external force. Napaka-imposible na gumalaw ang isang bagay, pwera na lang kung ito ay nasa unequilibrium state. Yung sum ng lahat ng forces niya ay hindi equal to zero. Masasabi natin hindi siya edited. Oo nga naman, hindi naman talaga siya edited. Pero manipulated. Pagka may motion siyang gagawin, nag-extracurricular gesture. O, diba? Kung binabatak niya yung tinali niya sa helmet at camera, gumagawa na siyang gesture. Para Oo, yun na napansin ko eh. Gumaganon-ganon siya eh. Parang may sinisignalan siya eh. mapansin niya. Pero nung binabatak niya yung helmet, since mabigat at maraming inikutan ng wire, pumapwersa siya. Kung mapapansin niyo yung gesture ng katawan niya. Malayo ako dun sa area. Dahil itong pinangyarihan, nandun ako halos. Layo yan, mga 1.5 meter ang layo. Wala imposible sa tali yan, men. Kahit malayo Nakita ko pa. na pala yung flashlight. Nilapag ko na.
kaya na mag-decide. Paano gagawin? Hindi ako yung taong mapamahiin, pero yung time na yun, alam kong siya yun. Dahil dito, humingi sila ng tulong sa anong paranormal researcher na si Jay Costura. Anong sasabihin ni Sir Jay Costura? Nanay. Kung sino ka man nagpagalaw ng bagay dito sa bahay na to, kung naririnig mo ako, pwede mong pagalawin ang flashlight. So, walang pangyayari Wala. sa elemental. Ang sinabi ni Mother sa cards is hindi siya ang gumalaw ng flashlight. Ako pa kung mapagabag sa akin. Bakit po flashlight? Hindi po ba parang may pinapangarap niya sa akin sa isang masilim na lugar? Wala. Kaya ilaw kasi Meaningless yun. kahit wala na siya, siya pa rin nagbibigay ng ilaw at Wala. Ang layo din ang sagot ni Sir Jay Costura. Anyway, tayo. may nangyari ba o wala? Po. Wala akong Diba? nakikitang may pinapahanap siya na anumang bagay, like dokumento or kung ano man. So, De, feeling ko naunahan na si Sir Jay Costura nung ano eh. Napanood nyo na yung opinion ng mga ano eh, ng mga engineer, ng mga ano eh. 'Di ba? Kaya ang ginagawa niya na lang parang pasada na lang. for me, the flashlight symbolize you to move forward. She will give you a light. Walang ano, 'di ba? Walang kinalaman men. Anyway, 'di ba kita naman natin, ito, bagamat malinis naman yung pagkakagawa ng video niya. Wala naman tayong nakikitang tali. Pero may mga mali talaga. 'Di ba? May maling nangyayari eh. At Wala siyang reaction men eh. 'Yun ang pinaka number 1 red flag sa akin. 'Di ba? Kasi paranormal na 'yan eh, experience mo eh. Dapat kasi surprised ka. Kahit pa sabihin mong makailang beses mo na na-experience yang activity na 'yan. Yung the moment na may mangyari na beyond normal, kahit pa ilang beses, dapat na-amaze ka pa rin eh. Pero dito, wala men eh. Kayo, anong tingin nyo dito sa, ano ni Kuya, dito sa flashlight ni Kuya? Paki-comment na lang po sa baba, ano. Maraming salamat, good night, bye-bye. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang sipan.